Inasahang kakasuhan ngayong linggo ang nasa likod ng mga mali umanong impormasyon tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Ayon yan sa Presidential Communications Office. Nakatutok si Sara Aguinaldo. Kahit ilang beses nang nagpakita sa publiko, tuloy ang pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan at buhay ng Pangulo ayon sa Presidential Communications Office o PCO. Lalo anilayang dumami nitong weekend. Yung aming anti-fake news na track namin over the weekend, Sandra, nagkaroon ng spike dito sa posting ng mga misinformation at mga fake news regarding the health of the President. No? Pero ang nasa likod dito, malapit ng masampahan ng reklamo ayon sa PCO. We are currently in the process of compiling all the pieces of evidence and hopefully within the week, mapangalanan na namin yung source nitong fake news at masampahan namin ng reklamo sa Department of Justice. Matatanda ang sumulat ang PCO at Department of Information and Communications Technology o DICT sa Meta, ang parent company ng Facebook. Yan ay parang hinging magpatupad ng hakbang laban sa pagpapakalat ng peking impormasyon at nakakapanik na content. Kung hindi, magkakasaraw ng legal na aksyon ng gobyerno ng Pilipinas laban sa kumpanya. Sabi ng DICT, sumagot na ang Meta sa gobyerno kagabi. They're supporting this initiative. Yung detalye ng mga actions that we'll take, I think this week mag-uusap pa kami. Ngayon naman, once we escalate something to them, mabilis silang gumalaw. What happens in the internet stays in the internet. Nakapreserve po yan. Ang platform po, hindi lang Meta, but YouTube, TikTok, and the rest, meron na kaming agreement, evidence preservation. Pumirma naman sa Memorandum of Agreement o kasunduan ang PCO, DICT at Department of Justice para anila labanan ang pagpapakalat ng maling impormasyon, deepfakes at digitally manufactured content para linlangin ng publiko at lumikha ng panik. Para sa DICT, ang role namin ay cybersecurity and digital trust, protecting our digital space from coordinated deception because digital space is a shared responsibility. Mapapabilis din yung pag-turnover namin ng mga ebidensyang binubuo namin sa DOJ para mapabilis din yung kanilang trabaho magsampa ng kaso. Tiniyak naman ng DOJ na hindi masisikilang karapatan ng publikong magpahayag. Our commitment is clear. Proactive defense, not overreach. We draw a firm line between criminal disinformation and protected speech, ensuring freedom of expression, the press, and open discourse. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.